Sige po, tayo po magsimula na po ng ating pang-umagang pananambahan sa ating pong Panginoong Jesucristo. Isa pong muling pagpalat, mabiyayang umaga pong muli ng araw linggo sa ating lahat, mga kapatid. Muli po nating purihin ang ating dakilang Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat muli tayo po kanyang tinipon upang muli po natin siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan, at upang muli po natin siyang pasalamatan at purihin. Kaya po, sa ating pong panimula, tayo po muna manalangin, tayo po tumayo para po sa ating pong umagang pananalangin. Aming dakilang Diyos, makapangyarihan at kataas-taasan, aming amang banal na makapangyarihan, aming Ama na siya nagpapahayag ng mga wakas sa pangyayari mula sa pasimula, ayon po sa inyong salita sa Isaiah chapter 46 verse 10. Panginoon, magandang umaga pong muli at maraming salamat po aming Ama. Si biyaya po ng pag-iingat sa amin na kami po ay nakatulog ng magdamag. Iningatan niyo po kami, Panginoon, at muli niyo kami ibinangon ngayong araw na inilaan po ninyo para sa inyong kalawalhatian. Maraming salamat po aming Ama sapagkat muli ay dinako niyo kami rito sa lugar na aming pinagtitipunan upang muli po namin kayong pasalamatan at upang muli po namin kayong sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ama namin Diyos, anumang pong aming nakikitang nilikha niyo po dito sa lupa, patuloy lamang po nitong ipinapahayag, Panginoon, ng buong niyo pong kadawlatian. At hindi lamang po dito po sa lupa na kinilalagyan po namin, Panginoon, maging sa buong sangkalangitan na naroroon ng inyong trono at ang inyong katulukan, Panginoon Diyos, maging sa buong kalawakan ng dagat at sa kailaliman po dito, at maging sa mga isda at sa iba pang mga hayop na tumitira po dito, Panginoon, maging sa mga ibon sa ipapawid at mga hayop sa parang, at lalong-lalo na po sa aming magbuhay, Panginoon. Patuloy lamang po nitong ipinapahig ang buong inyong kapasyahan sa aming mga buhay. Ama, maraming salamat po sa mga pagpapalang patuloy niyong pinagkakalob sa amin, lalong-lalo na po sa mga pagpapalang espiritual, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, kami ay lumalapit muli sa trono po ng inyong biyaya. Kami ay nagmamakaawa, Panginoon, na humihingi ng awa at kapatawaran sa lahat-lahat po ng pagsalangsak at kasalanan na nagawa po namin, Panginoon. Tumang po sa aming pag-iisip, mga pananalit at magawa, Panginoon. Patawarin niyo po kami, kaawaan niyo po kami, Panginoon Diyos. At nawa, Panginoon, ipatuloy niyo kami bigyan ng kakayanan na may pamuhay, Panginoon, ang inyong mga salita sa aming pag-iisip, mga pananalita at mga gawa, Panginoon. Ama, alam po namin na kami naniniwala, Panginoon, ng 100% na walang imposible sa inyo, Panginoon. Naway, kung paano niyo po isinagawa sa amin ang espiritual na kaligtasan, naway ganyan din naman po sa aming mga mahal sa buhay. Naway kalugdan niyo po na sila po inyong iligtas, una sa lahat, sa layo at pag-ibig po nila, buhay po sa kanilang pangapagsalansan at mga kasalanan. Naway, bigyan niyo rin po sila ng kakayanan na magsisi na po sila sa kanilang mga pagsalansan at mga kasalanan at magkaroon po sila ng tamang pananampalataya na nakapagliligtas sa nagbumula po sa inyong Panginoon. Patuloy din namin idinadala ang aming pastor, Pastor Norman, na nakasilukuyan bumabiyahe ngayon, nasa Kalamba ngayon, Panginoon, at siya gagamitin po niya bilang kasangkapan upang mag-preach po sa doon ng inyong mga salita, at sapagkat si Master Paulo po, Umorelubis po, iwala ngayon, Panginoon Diyos, nawa ay ingatan niyo po, Panginoon, ng aming kapatid, nawa ay maibahagi niya, maideliver po niya ng tama ang inyong mga aral, Panginoon, at nawa ay magsilbi ito kasangkapan, at nawa ay bigyan niyo po ng tingang pandinig ang aming mga kapatiran sa Kalamba, Panginoon, upang ang inyong salita na i-deliver po ni Pastor Norman ay kanila pong maipamuhay sa kanilang pag-iisip, mga pananalita at mga gawa. Nawa ingatan niyo po si Pastor Norman sa kanyang pag-uwi dito sa kanilang tahanan. At yun din naman po aming kapatid, si Brother Roger, na siyang gagamitin ninyo sa amin ngayong umaga. Bigyan niyo rin po siya ng karunungan at kaalaman, Panginoon, na ma-deliver po niya ng wasto at tama ang inyong aral, Panginoon. At naway bigyan niyo rin kami, Panginoon, ang tagang pandinig upang maipamuhay namin sa aming pag-iisip, mga pananalita at mga gawa, magkaroon ng impact ito sa aming buhay, Panginoon. Patuloy ko rin ipinag-pray lahat ng mga tama niyo po simbahan, nagkakatipon, hindi lamang po dito sa Luzon, kundi maging si Visayas, Panginoon, aming mga kapatiran ng nasa katotohanan sa Mindoro, Panginoon. Kalugdan niyo po na kasi hinawa po niyo ng Banal na Espiritu, ang pagtitipo namin ito, Panginoon, maging ang iba pa namin mga kapatiran sa ibang mga simbahan na nasa katotohanan. At nawa, Panginoon, ito yung maging ayon lamang po sa Espiritu, hindi pa ayon sa laman. Salamat po sa biyaya po ninyo at ang mga nalalibig pong oras, aming dinudulog sa inyo at aming dinadalangin, Panginoon. Lahat po ng kaluwalhatian, karangan, kapulihan, tanging siminyalo, aming amang banal, at ang iba pa namin mga kapatiran, Panginoon, na papunta pa po dito, naway ingatan niyo po sila, na sana po sila yung makarating na mapaya, paligtas ito po sa aming bahay na pinagtitipunan, upang kasama din po namin silang sumambong sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Sa pangalan po muli po ng aming pong dakilang Panginoon at ng aming pong makapangyarihan tagapagligtas, ang aming Panginoong Kristo, at sa patuloy pong pakikasama ng makapangyarihan ng Espiritu, ito po aming samuhin at panalangin. Amen. Makakaupo na po tayo, mga kapatid.
Ating bubuksan ang ating mga hymnal book sa page 8. Page 8, To God be the glory. Page 8, To God be the glory. To God be the glory, great things he hath done. So loved he the world that he gave us his Son. To God be the glory, sing. To God be the glory, great things he hath done. So loved he the world that he gave us his Son, who yielded his life an atonement for sin, and opened the life gate that we may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the altar, to Jesus the Son, and give him the glory. Great things he hath done. O perfect redemption, the purchase of blood, to every believer the promise of God. The vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give him the glory. Great things he hath done. Great things he hath taught us, great things he hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. The purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give him the glory. Great things he hath done. Amen. Sundan po natin sa page 65. Page 65, He hideth my soul. Page 65. A wonderful Savior is Jesus my Lord, a wonderful Savior to me. He hideth my soul, sing. A wonderful Savior is Jesus my Lord, a wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure I see. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of his love, and covers me there with his hand. And covers me there with his hand. Oh, wonderful Savior is Jesus my Lord,
and take my burden away. He holdeth me up, and I shall not be moved. He giveth me strength as my day. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of his love, and covers me there with his hand, and covers me there with his hand. With numberless blessings, each moment he crowns, and filled with his fullness divine. I sing in my rapture, oh glory to God, for such a Redeemer as mine. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of his love, and covers me there with his hand, and covers me there with his hand. When clothed in his brightness, transported I rise, to meet him in shouts of the sky. His first salvation, his wonderful love, I'll shout with the millions on high. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of his love, and covers me there with his hand, and covers me there with his hand. Amen. Tayo po ay magsitayo para sa pagbasa ng banal na salita ng ating Panginoon Diyos. At buksan po natin ating mga Biblia sa Psalm 133. Psalm 133 verse 1, 2, and 3. Kung inyo pong nasumpungan, ito po sinasabi sa English King James Version. Psalm 133 verse 1, a song of the grace of David. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious ointment upon the head, that ran down upon the bird, even Aaron's beard, that went down to the skirts of his garments. Verse 3, last verse, like the dew of Hermon, and like the dew that descended upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. Pagpalain ng pagbasa ng banal na salita ng ating Panginoon Diyos, tayo po'y dumako sa ating pagkakaloob ng ating ikapu at mga kaloob.
Tayo po ay manalangin. Panalangin ng paghahandog at pasasalamat. Purihin ka, O Panginoon na Diyos ng Israel magpakailan kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, at ang pagtatagumpay, at ang karangalan. Sapagkat lahat na nanga sa langit at nanga sa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo. At ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan. At nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay napasasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay nyo sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap mo. Gaya ng lahat ng aming mga ninuno, ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaang ito na inihandog namin ay nagmumula sa iyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, na inyong sinisiyasat ang puso at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob at walang pag-iimbot na inihandog namin ang lahat ng bagay na ito. At lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon, Diyos ni na Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasa nawang ito ay panatilihin ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Hango mula sa unang Kronika, Kabanata 29, talatang 10 hanggang 18. Makakaupo na po tayo mga kapatid. Sa ating pong huling awitin, page 340, Electing Grace. Page 340, Electing Grace. In eternity, God chose to save many sons of Adam's race. Electing Grace, sing. In eternity, God chose to save many sons of Adam's race. Then he sent his son to Calvary, there to suffer in their place. Electing grace, saving grace, coming down from eternity, has delivered me and set me free. Now I'm saved forevermore. Last stanza. The Bible says, not by our works, but according to His grace, which was manifest in eternity, when He chose us as His own. Electing grace,
coming down from eternity, has delivered me and set me free. Now I'm saved forevermore. Amen. Mamaya pong hapon, meron po ulit tayong pananambahan. Ngayon pong umaga, ating pong tawagin naman si Brother Rogie sa paghahayag po ng salita ng ating Panginoon at ihanda po natin ang ating pag-iisip at ang ating puso. Sa pong mabiyaya at magkagpalang umaga sa inyo, mga kapatid. Buksan po natin ang ating mga Bible sa ating pagsimula sa Romans chapter 1. Ayan. Tayo po yung magsitayo at basahin natin ang verse 26 and 27. Romans chapter 1, verse 26 and 27. Kung inyo na pong nakita, babasahin ko po muna sa English, tapos sa Tagalog. Ito po sabi sa verse 26, Romans chapter 1, verse 26, For this cause God gave them up unto vile affections. For even their women did change the natural use into that which is against nature. 27. And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one toward another. Men with men, working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompense of their error which was meet. Sa Tagalog, dahil dito ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Ang title po ng ating mahalagang topic, mensahe ngayong umaga ay God's Design, Not Vile Desire. Sa ating pagsisimula, tayo po'y humingi ng gabay, tayo po'y manalangin. Aming Diyos na banal, kataas-taasan, makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit, ngayon pong umaga, kami po ay humihingi ng inyong gabay sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang ihanda po ang puso ng bawat isa, mga kapatiran, at gayon din po ang mga makakapakinig ng inyong mensahe sa amin ngayong umaga. Nawa po ay maging pagpapala ito sa mga kapatiran at gayon din po sa mga tagapakinig. Manayo po nawa ang katotohanan sa usaping ito na isa itong controversial na topic, aming Diyos. Pero aming dalangin, nawa ay kung isa sa inyong mga tupa ang makapakinig ng inyong mensahe ngayong umaga, nawa inyo siyang buksan, bigyan ng repentance at ng saving faith, aming Diyos. Ang inyong pong mensaheng ito ay aming gagawin na ibabahagi sa iba upang sila ay mabuksan namin Diyos dahil kami ay nagmamalasakit din sa kanila. Nawa ay makita nila ang katotohanan at sila ay umibig dito ang Diyos sa Panginoong Hesus. Aming Diyos, inaalala din po namin ang isang linggong nagdaan, aming Diyos, sa aming mga buhay. Salamat po sa inyong preservation, sa pagbibigay po na aming mga pangangailangan. At ngayon pong umagang ito, nawa po ay tanggapin nyo ang aming pagsamba, aming Diyos. Nawa ay maging kalugod-lugod po ito sa inyo. Kami po inyong samahan, kayo po tumayo din sa aming kalagitnaan. Banal na Espiritu ang siyang gumabay sa amin at magturo, aming Diyos. Ito po aming dalangin sa banal na pangalan lamang po na aming Panginoong Hesus. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa.
Yan. So ang ating pong topic ngayong umaga ay napapanahon na naman. Ang ganito pong topic ng mga kapatid. So ang ginagawa kong message talaga ay tungkol dun ah, sa mga AI, yung rise of the AI. Kasi sana ang aking itatopic, so nakakakalahati na ako doon. Halos patapos na. Pero bigla akong nabasa dun sa aking list ng sermon before na yung June pala, ito yung tungkol sa ganito yung aking na topic. Sabi ko nga, dapat yun pala ang aking ipinrepair. So niloob ng Panginoon na ang unang araw ng June ay Sunday, unang araw din siya ng linggo, first Sunday ay June 1. Kaya sabi ko nga, ay dapat pala itungkol dito ang ating mapag-aralan. Kasi nga, kapag June, ito ay buwan kung kailan isineselebrate ng sanglibutan ang tinatawag na Pride Month. Buwan ng mga LGBTQ. LGBTQIA+. So, pahaba ng pahaba, padami ng padami. May IA+ na pala yung ngayon. So, anyway, mga kapatid, sa ating gagawing pag-aaral, ngayon ay masasabi ko ulit tulad last 2024 nga ba yun, na maaring pwedeng maraming magalit sa akin, specifically kasi ako ang nagsasalita dito. Ako ang magbabahagi. Dahil isa ito sa controversial na topic o usapin, Pero bilang isang mangangaral ng tunay na iglesia ng Panginoon, ay duty ko na ibahagi ang ng buong katapatan at katapangan, kung ano ba talaga sinasabi ng Biblia patungkol dito sa ating tatalakayin ngayong umaga. Kahit pa ayaw nila itong marinig, pero kailangan nating magsalita ng may katotohanan. Siyempre, from the Bible. Magsasalita tayo ng katotohanan, may katotohanan sa ating kapwa. We need to speak in truth to our neighbors. And also, sabi ng Bible, execute the judgment of truth. Sabi yan ng Bible. So, saan natin mababasa yon yung we need to speak in truth to our neighbor and also execute the judgment of truth. So, basahin natin yan, para maipakita natin, kailangan natin gawin ito, So, hindi tayo pwedeng walang sabihin. Kailangan nating sabihin ng katotohanan. So, buksan natin yung ating Bible sa Zechariah chapter 8, verse 16. Doon natin yung mababasa. Kasi baka sabihin nila, nag-iimbento lang tayo. Yan, basahin natin. Nasa Bible yan. Basahin ko muna sa Tagalog, Zechariah chapter 8, verse 16. Ito ang mga bagay na inyong gagawin. Magsalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa. Humatol kayo ng katotohanan at kapayapaan sa inyong mga lingkong bayan. Sabi dyan sa English, sa King James, speak ye every man the truth to his neighbor. Execute the judgment of truth. Bible ang may sabi niyan. So, tayo ay magsasalita lamang ng pawang katotohanan from the Word of God para sa kapakanan at sa ikabubuti ng ating mga kapwa or neighbors. So why? Bakit? Bakit kailangan nating itapik ito ngayon? Because we love them also. Hindi natin ito tatalakayin at pag-aaralan dahil sa gusto lang natin, dahil sa hate speech, kumbaga. Hindi, kailangan nating maibahagi din sa kanila ang katotohanan patungkol sa homosexuality. Kung ano bang sinasabi ng Bible patungkol dyan. Nabasa naman natin, magsalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa. Humatol kayo ng katotohanan. Execute the judgment of truth. So, ang truth ay nasa Word of God, syempre. So, hindi tayo ang hahatol. Salita ng Diyos. So, tayo ay nandito lamang para magsalita ng katotohanan sa ating kapwa. Gusto din natin na malaman nila ang katotohanan. Hindi natin masasabi, mga kapatid, baka mahabag ang Diyos sa kanila. At sila ibigyan din ng repentance, bigyan sila ng saving faith.
No, maligtas sila pag narinig nila yung truth. Kaya i-share din natin sa kanila ang truth, ano. Lalo na kung, syempre nga sabi natin, kung may tupa, aba, ay masisave yun pag narinig niya ang katotohanan. No, this message is driven by love, ano, to our neighbors. Sabi nga natin, mahal din natin sila, nagmamalasakit tayo. Tsaka utos yan mismo ng Panginoon, ano, sa Matthew 22:39, sabi doon ng Panginoon, thou shalt love thy neighbor as thyself. Ano, so hindi ito dahil gusto natin silang pagtawanan o ano, nagmamalasakit tayo sa kanila. Ano, mga tagapakinig, ito po ay pagsunod lamang namin sa iniuutos din ng Panginoon. Ano, so hindi ito dahil gusto lang namin maitapik. Ano, and because we love them, but not to the extent na hindi na natin sila sasawayin at itatama. Kasi nga, pag mahal natin, itatama natin. Kung may malasakit tayo, ating i-correct. Ano? Yung correction, ang mag-guide kung paano i-correct ay word of God. Ano? Hindi dahil ayaw lang natin silang masaktan, kahit mali na yun, pababayaan natin. So, hindi na love ang tawag doon. Pinabayaan na nga sila eh. So, hindi natin sila dapat i-tolerate o kinukonsinti sa kanilang kamalian, ano, mga kapatid. Again, hindi dapat tayo nagtatangi ng tao. Ano, nabanggit yan sa James, ano, naipaliwanag yan ni James, ano, hindi dahil love natin ay itatangi na natin para lang hindi masaktan. For example, ating kapamilya o kaibigan, hindi na natin sasabihin sa kanya yung truth, yung binasa natin na talata, yung ating text, hindi na natin yung ipaparinig sa kanya. Hindi natin love yun. Tinatangi natin siya, pinababayaan natin siya sa kamalian. Ano? Di ba sabi nga natin, na ipaliwanag na yan ni James na yung utos ng Panginoon sa Matthew 22:39 na thou shalt love thy neighbor as thyself, hindi dapat kinukonsinte kung nasa kamalian. Ano? So basahin nga natin yun, yung James chapter 2 verse 8. Para lang makita natin ano na dahil itong mensaheng ito, dahil tayo may malasakit sa kanila, may pagmamahal tayo sa ating kapwa, kaya natin ito tatalakayin. Ano? James chapter 2 sa verse 8. Ang sabi diyan, gayon man kung inyong ganapin ang kautosang hari ayon sa kasulatan, iibigin mo ang iyong kapwa ng gaya ng sa iyong sarili. So, ito yan. Sinabi niya ng Panginoong Hesus. Ay nagsisigawa kayo ng mabuti. So, yun. Gumagawa lang kami ng mabuti para sa inyo. Verse 9, datapwat kung kayo'y nagtatangi ng mga tao, yan na, pinabayaan na, kasi ayaw masaktan, nagtatangi ng mga tao, ay nangagkakasala kayo, at kayo'y hinatulan ng kautusan, na gaya ng mga suwail. Suwail pala, no, pagka hindi natin ito ibinahagi sa kanila yung katotohanan. So, malinaw, again, ginagawa natin ito because we love them, at ayaw natin sila ay manatili doon sa kamalian at tuluyang mapahamak. Ano, kinuha ka ng Panginoon sa ganyang ngayon, sa ganyang katatayuan ay alam mo na kung saan ka mapupunta. Ano. Again, this message is driven by love, but this message is also driven by the Word of God. Ano, dito tayo kukuha ng truth sa Word of God. This message is the absolute truth of the Bible on the topic of homosexuality. Yan. We don't change or twist the truth from the Bible, ano, just to fit in a certain culture. Sabi nga natin, hindi natin ito-tolerate. Kasi may mga maling iglesia na talagang napakadami lalo sa Amerika. Manood kayo ng mga video, madami na rin yan sa mga social media, mga LGBTQ na pastora, ano, ang pinopromote ay mga lies. So hindi natin dapat gawin 'yun para lang goods tayo sa kanila. Ano, hindi natin binabago kung anong sinasabi ng Biblia. To be accepted and approved by them, ano. Hindi tayo makikiayon sa sanglibutang ito. Ano, hindi yan dapat gawin ng tunay na iglesia ng Panginoon. Hindi tayo dapat mag-compromise para lamang masabi na all goods tayo, ano, sa LGBTQ community. Gusto natin all goods tayo in truth, ano. So, ito pakinggan nyo, ito talaga ang sinasabi ng Biblia patungkol diyan sa topic na yan. No.
Kung maramdaman nyo, magalit kayo, ay sana wag yun ang maramdaman, ano. Sana'y mabuksan kayo ng Panginoon. Yan. Sabi nga ng Panginoong Jesus pa, woe unto you when all men shall speak well of you. Yan. For so did their fathers to the false prophet. Ano, hindi lang itutwist natin para lang okay sa kanila. Yan. Sinabi ng Panginoon sa Luke 6:26, dun sa mga men pleaser, para lang all goods ano sa tao, paano sa Diyos? Kawawa sila. Kawawa ka din. Pagka hindi mo ibinahagi ang katotohanan yan. Luke 6:26, ang sabi diyan, saban ninyo, pagka ang lahat ng mga tao ay mangagsasalita ng magaling tungkol sa inyo. Sapagkat sa gayon ding paraan, ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga bulaang propeta. So, pagka pala, yung nga, kagayon, yung mga false prophets, false preachers sa ating panahon, same yan ang ginawa nila sa mga bulaang propeta noon, ano. All good sila, sundo, pero wala naman sa truth. So, hindi tayo bulaan, ano, hindi tayo magko-compromise. We don't want to be upload by a community that is under the influence of Satan. Ano, hindi yun ang ating goal. Kaya sa mga tagapakinig, if this topic sounds very offensive, ano, I will remind you again that this truth is from the Bible. Ano, hindi ito hate speech. Word of God ito. And you need to know, you need to have the knowledge of the truth. Ano, kailangan mong magkaroon ng knowledge of the truth. So ito na 'yon. So marami sa mga LGBTQ kasi sa ating panahon na nagsasabi na mahal din daw sila ng Diyos. Ano naman? Pwede naman sabihin 'yon. Sa ganoong kalalagayan nila at sa ganoong lifestyle, mahal daw sila ng Diyos. Ano? So kung iyan ang iyong palagay, edi sige, pero titingnan natin kung ano sinasabi ng Biblia. Kaya nga kung sinasabi mo na mahal ka din ng Diyos, you will be glad to hear what God says about this subject matter. Ano? So syempre kung sinasabi mong mahal ka ng Diyos, so dapat interesado ka rin kung ano pa sinasabi ng Diyos patungkol sa homosexuality. Ano? You will be glad to hear what God says about this subject matter. Di ba? Mahal ka ng Diyos, sabi mo. So makinig tayo ngayon kung anong sinasabi ng Diyos na mahal ka. Ano? Kung anong sinasabi niya tungkol sa homosexuality. So dumako na tayo sa first point natin ngayong umaga, mga kapatid. So siguro naman ay clear na tayo dun sa ating introduction. Hindi ito hate speech, ito ay truth, word of God, from the Bible, from the word of God, salita ng Diyos. At kung sinasabi mong mahal ka din ng Diyos, mahal ka din ng Diyos, so dapat interesado kang marinig kung ano yung sinasabi ng Diyos na sinasabi mong mahal ka. So pakinggan natin, So ang unang punto natin, the Creator's design for marriage and sexuality or gender. Again, ang una nating punto, the Creator's design for marriage and sexuality or gender. So, syempre, sa Bible, pag binasa natin, God created two genders. Male and female. So, basahin natin yan. Word of God. Basahin natin. Bible lang tayo. Sabi mo, mahal ka ng Diyos. So, ano ba sinasabi ng salita ng Diyos? Pakinggan natin. Genesis chapter 1, verse 27. So God created man in His own image. In the image of God created He him. Male and female created He them. This design reflects His image and intention. Sabi niya sa verse 27, tayo ay nilalang ng Diyos in His own image. And what is the intention for male and female? Anong intention ng Diyos? Sa design na yon. Verse 28. And God blessed them. And God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it. So, anong intention? Tuloy natin. And have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that moveth up upon the earth. So, focus tayo dun sa unang purpose or intention ng Diyos dun sa design na male and female.
Ang sabi dyan sa verse 28, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it. So male, design ng Diyos, male plus female equals, what will happen? Sabi dyan sa verse 28, people will multiply. As God says in verse 28, that is the intention for the design. God's design, ano? Pag male plus male, or female plus female, so against yun sa design ng Diyos, ano? Equals, so magbigay tayo ng illustration, ano? For example, may island, 3 island. Illustration lang ito ha. First island, naglagay doon ng male at female. Sa second island, naglagay ng both male, parehas lalaki. Sa third island, both female naman. So, illustration lang ito ha. Let's try to imagine, ano? After 50 years, ano kayang result? Sa tingin nyo? Siyempre, ang result niyan, the male and female island is now a community. May mga tao na doon, siyempre. Nag-multiply, yun yung design ng Diyos. People will multiply. Okay, doon kaya sa dalawa, meron doon, puntod. Isang puntod, yung isa, kalansay. Ganun yun. Kasi siyempre, kung sinong maunang madedo doon, hililibing yung isa. Paano yung isa? Solo na. Hindi pag nadedo yun, kalansay siya. Hindi, ito yung illustration, ano? Hindi ito hate speech mga tagapakinig, ano? Binasa naman natin from the Word of God. Kasi yun nga yung kanyang creator's design. Ano? Hindi ito hate speech, ano? This design reflects the intention of God. Be fruitful and multiply and replenish the earth. Ano? Applicable pa ba yun sa panahon natin? Ang tanong. Siyempre, nung panahon ng Panginoong Hesukristo, nung siya'y nasa lupa, ano bang sabi niya? Nung nandito pa sa lupa ating Panginoong Jesus, He affirms the Genesis model. Lalaki at babae. So, marriage is a covenant between one man and one woman. In-affirm niya ng Panginoong Jesus. So, saan natin mababasa yon? Word of God ulit tayo, ha? Mga kapatid, mga tagapakinig. Hindi tayo ang nagsabi nito. Diyos na mahal ka ang nagsasabi nito. Ano? Panginoong Jesus mismo nagsabi nito. Matthew chapter 19. Tayo ay nag-share lang ng katotohanan galing sa salita ng Diyos. Ano? Para ito sa inyong kapakanan. Yan. Matthew chapter 19. Basahin natin yung verse 4. Yan. Verse 4. Matthew chapter 19, verse 4. And he answered and said unto them, have ye not read? Kayo ba? Nagbabasa ba kayo ng Bible? That he which made them at the beginning made them male and female. Tinatanong kayo ng Panginoong Hesus, have ye not read that he which made them, anong ginawa daw? At the beginning, made them male and female. Sa Tagalog, at siya'y sumagot at sinabi, hindi ba ganinyo nabasa? Ay ngayon, pakinggan ninyo. Na ang lumalang sa kanila, buhat sa pasimula, ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae. Hindi ako nagsabi niyan. Yan ha? Sabi sa verse 4, male and female, lalaki at babae. Kasi nga, in-affirm niya ng Panginoong Hesus because that is God's design. And what is the intention for marriage? Ang sinabi dun sa Genesis, to multiply. Dito, what is the intention of marriage? Sa verse 5, ang sabi ng Panginoong Hesus, and said, for this cause, shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh, wherefore they are no more than twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let no man put asunder.
So that is the biblical design of marriage, male and female. Sabi ng Panginoong Hesus, Jesus affirms the Genesis model, not redefines it, or change it. Diyos na nagsabi niyan, ama at anak na, male and female. Hindi tayo lang ang nagsabi, nabasa naman natin. Diyos na nagsabi niyan, Panginoong Hesus pa. Kaya kung red letter yung iyong Bible na mababasa, makita mo kulay red yan. Panginoong Hesus mismo, yung tagapagligtas ang nagsabi niyan, magliligtas sa iyo sa kasalanan at sa apoy na impyerno. Paano kaya yun? Maniniwala ka ba dyan? Maniniwala ka, Diyos tagapagligtas. Maniniwala ka sa sinabi niya. Susunod ka doon sa sinabi ng tagapagligtas. Tsaka nung Ama, yung Creator. Yan, doon nagtanong. Kasi sexual purity between man and woman, male and female, it brings honor. Kasi yung design marriage is honorable in all. Tapos hindi na de-defile dyan ang bed. Sabi. So meaning that is sa sexual, yan. So basahin natin yan. Hebrews chapter 13. Hebrews chapter 13. Basahin natin. Ito sabi, verse 4, marriage is honorable in all. Aba. And the bed undefiled. Nandyan. Napakalinaw. But warmongers and adulterers, God will judge. So, with God's boundaries, kung nandun ka sa limit ng boundaries ng Diyos sa kanyang design, the marriage bed is undefiled. So, what do we mean by that? So, marriage is between a male and female. A man and a woman, chromosomes XY and XX. Biologically male and female. Sabi ng Panginoong Hesus, marriage is between lalaki and babae. For this cause, sabi nga niyo doon sa binasa natin kanina, sa Matthew, for this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. So between them, yung bed. Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God had joined together, let no man put asunder. So Diyos pala ang nag-put together nun. Kasi ito ginagamit dun sa mga pag nagpakasal daw, ay huwag pag-ihiwalayin. So apply din natin. Babae at lalaki lang, hindi mo pwedeng paghiwalayin yun, hindi mo pwedeng baguhin yun. Kasi God hath joined together. Yun, from the beginning pa nga male and female, to multiply. Sabi, yun ang purpose. So ngayon, paghihiwalay na, sa panahon ngayon, sabi ng Panginoong Hesus, God hath joined together, male and female, let no man put asunder. Huwag babaguhin, huwag paghihiwalayin yan. Yun ang truth ng Bible. So binasa na natin kanina, sa Matthew chapter 19, verse 5 and 6 yun, kanina. So, with that kind of marriage, male and female, ito yung marriage na tinutukoy sa Hebrews 13 verse 4. Yung marriage is honorable between a male and female. And the bed undefiled. So, yun yung tinutukoy dyan na marriage babae at lalaki, biologically. So, pagka ganon, sabi ng Bible, marriage is honorable. So, paano pagka parehong male? Paano pag parehong female? Same-sex marriage. Honorable ba yun? Hindi ako nagsabi niya Bible. Tapos, pagka male and female, sabi ng Hebrews 13:4, the bed undefiled. So, in other words, same-sex marriage defile the bed. Yun ba yun? Yun yung sinasabi ng Word of God Ito yung sinasabi ng salita ng Diyos na mahal ka. So, mahal mo pa ba? Gusto mo pa? Kaya pa? Makadig ka. Ito ang katotohanan. Pagkakataon mo ito na magkaroon ka ng knowledge of the truth. Yan. Kasi nga hindi yun sunod sa model ng Diyos kapag yung same-sex marriage. Hindi siya sunod sa design, sa model, at sa purpose ng Diyos. So, based yan sa naging paliwanag ng Panginoong Hesus. Nabasa naman natin from the Bible. Hindi tayong nagsabi niyan. Again, ang nagsabi niyan ay yung Diyos na sinasabi mong mahal ka din. So, mahal ka talaga, kinukore ka. Pakinggan mo.
Ayan ang itinuturo at sinasabi ng Diyos na mahal ka. So, tanong natin, anong nararamdaman mo ngayon sa salita ng Diyos? Huwag sa akin. Huwag ka sa akin magalit. Tapos, ano nararamdaman mo ngayon? Ano? Nung binasa natin yung sinasabi ng Panginoon ng Diyos, yung lumalang sa lahat. O, agree ka ba sa sinasabi ng salita ng Diyos? Yan. No, kami mga kaibigan ay nagsasabi lang ng katotohanan from the Word of God. Sabi nga, yung binasa natin kanina, speak ye man the truth to his neighbor. So, I'm speaking the truth to you. Execute judgment of truth. So, sinong nag-judge? Hindi kami. Word of God ang nag-judge. In-execute ng Word of God yung judgment of truth. So, ano sa tingin mo? Ano? So, alam nyo mga kapatid, mga tagapakinig, dapat doon tayo sa design ng Diyos. Hindi doon sa ating own desire. Kaya nga title natin, God's Design, Not Vile Desire. Kita tayo ng laman, Kaya ngayon yung title ng ating message ngayong umaga. Again, ang homosexuality ay against yan sa kalooban ng Diyos. At ang homosexuality ay tinawag din ng Bible na vile affection. So mamaya mababasa natin yan. Actually, binasa na nga natin. Nasa text natin yan sa English. No, so tumungo muna tayo sa ating ikalawang punto. Second point, the corruption of sinful desire. The corruption of sinful desire. So unahin na natin yung homosexuality ay vile affection. Nga muna. Homosexuality is called vile affection. Before that pala, mga kapatid, ma-share ko lang itong mga talata na babasahin kasi natin, which is our main text as well. Kapag may nahingi ng, ma-share ko lang kapag may nahingi ng advice sa akin tungkol para sa kanilang anak, kapatid, apo, na bakla, tomboy, o na part ng homosexual, LGBTQ, ito yung mga talata na pinapabasa ko sa kanila. So, Word of God ang nag-a-advise sa kanila. Para, at sinasabi ko na ipabasa din nila, doon sa kanilang mga loved ones, sa kanilang mga anak, o apo, kapatid, kaibigan, baka sakaling matauhan from the Word of God, Di ba nga, sabi nga, speak ye every man the truth to his neighbor, execute the judgment of truth. So, ayun yung pinapabasa ko sa kanila. At ang common reaction, yung mga kapatid, o common response nung nahingi ng advice, pagka nabasa na namin, binasa niya, masasabi, ganito reaction, meron palang sinasabing ganyan ng Bible. Meron palang ganyan sa Bible. So, what is the point? Bakit ko i-share, yung sa inyo yun, na ganun yung reaction nila, yung mga nahingi ng advice. Well, ang point doon, nagugulat sila. Hindi nila alam na yun pala yung sinasabi ng Word of God regarding homosexuality. So, baka ikaw din, tagapakinig, ikaw na part ng LGBTQ community, baka hindi mo pa din alam kung anong sinasabi ng Bible, ng Word of God, regarding homosexuality. So, kaya niloob ng Panginoon, sa pagkakataong ito ay mapakinggan mo na ang mga verses na ito. At kung naririnig mo, kung narinig mo na ito dati, tapos binaliwala mo, baka ngayon, maybe this time, buksan ka na ng Panginoon, buksan na ang iyong puso. So, yun. So, kaya na-share ko. Nagugulat kasi hindi nagbabasa ng Bible, hindi interesado sa Word of God. Pero mahal daw ng Diyos. Yan. Kung yung ang concern mong kapamilya, nahingi ng advice, nagugulat. May ganito pala. Matindi. Ikaw kaya, nagulat ka din ba sa sinasabi ng Diyos? Na sinasabi mong mahal ka? Okay, so tuloy na natin. Yung point number 2 natin. Na-share ko lang, pumasok lang sa isip ko. So, the corruption of sinful desire. Sabi natin, homosexuality is called vile affection. So, tinawag na vile affection ang homosexuality.
So saan yun? Yun yung sa ating teksto. Romans chapter 1. Basahin natin. Simulan natin muna sa verse 21, ano, para magkaroon tayo ng buong pagkaunawa sa teksto. Ano. Basahin natin sa verse 21 muna. So sa Tagalog ko na lang basahin. Ano. Yan. Masabi sa Tagalog. Romans chapter 1 verse 21. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at mangmang nilang puso ay pinagdilim. 22. At mga nagmamarunong ay naging mga mangmang. Yan. Ano bang sinasabi dyan? Ang mga tao kasi ay self-righteous, ano? Tapos maririnig mo pa yung sinasabi dyan. Ang mahalaga, wala kang tinatapakang tao. Yun daw. Self-righteous, ano? Wala, kahit ikaw ay girl, boy, bakla boy, basta wala kang tinatapakang tao, okay yun. Ang mahalaga ay walang tinatapakang tao. Kilala nila na may Diyos, pero hindi sila interesado na makilala ang Diyos, wala silang pakialam kung paano yung Diyos. Natatapakan mo yung design ng Diyos, yung prinsipyo ng Diyos, yung gusto ng Diyos na sinasabi mong mahal ka. Paano yun? Yan yung sinasabi niya sa verse 21. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, ay hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at mangmang nilang puso ay pinagdilim. Anong nangyari? Mamarunong. Ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang. So mangmang kayo sa harapan ng Diyos. Bible na nagsabi, hindi ako, ha? So, meron namang nagsasabing, ito, may nakita ko ito social media, born again daw, Christian daw, hindi nga nasamba sa rebulto, hindi nga idolater, pero gumawa naman ng Diyos na katha lamang sa isip. Yung Diyos daw na mahal lahat ng tao, kahit sino ko pa, maging girl, boy, bakla boy, mahal daw nung Diyos na ginawa nila sa kanilang isip, katha. Hindi, kita nyo yung binasa natin kung ano sinasabi ng Diyos ng Bible, ha? Kumpara mo dyan sa Diyos na pinaniniwalaan mo. Nakatha lamang ng isip. Yan. Mahal daw ng Diyos lahat. Yun ay form pa rin siya ng idolatry. Kasi gumawa ka ng sarili mong version ng Diyos. Kaiba, kita mo, kaiba. Doon sa mga binasa natin, kung kayo'y nandyan pa, may nakikinig pa, na nandyan sa community yan, kaiba, ano yun? So, gumawa ng Diyos na mahal daw lahat ng tao. Kahit sino pa daw, gawa daw yun nung John 3:16. Ayan. Maling pagkaunawa na naman sa talata. Tinwist, yun yung sinasabi natin kanina bago tayo simula. Hindi natin itutwist yung Word of God para bumagay sa isang certain community para all goods, Hindi. Gawa daw nung John 3:16. So out of context, mga kaibigan. At napahapyawan na yan ni Pastor Norman last time, Kung ano ba yung world diyan, ano ba yung sanlibutan diyan? Lahat na ba yun ng tao? Hindi, ang world na yan, world of the believers yan, world of the elect. World yan na sumusunod sa design ng Diyos. World yan ng mga mananampalataya na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi yung umiiba sa design ng Diyos. Anyway, hindi natin itatapik yung John 3:16 na yan, kung ano yung world na yan. Napahapyawan na yan ni Pastor at Norman at naipaliwanag na yan, yung sanglibutang yan, Ang point dyan, hindi yan lahat ng tao. Tinwist lang yan ng mga bulaan, di ba? Mga bulaan. Yung nabasa na natin kanina, tanggap yan ng sanglibutan, yung mga bulaang propeta na yan, mga bulaang mangangaral. Ganon din yung ginawa nung una sa mga bulaang propeta. Nabasa na natin. Mali yan, ito ang truth. Makinig ka kung nandyan pa kayo. I-endure nyo, tapusin nyo to, para ito sa inyong ikakabuti. So kung ganon nga, yung mahal ng Diyos lahat ng tao,
Sige, i-challenge natin yung belief na yan. Basahin natin ang Psalm 5, verse 5. I-compare natin na Word of God. Kasi ipipilit nyo, hindi, lahat ng tao, lahat yan, pati kami. Bahal lahat. Oh. Nagmamanifest ang kaaway, kanina pa may mga distraction. So, ayaw talaga ng kaaway na napapag-usapan ito. Mapapansin nyo, dinidistract tayo. Focus. Mga tagapakinig, mga kapatid. Wala din ako. Ayan. Psalm 5, verse 5. Compare natin. Yung John 3:16, So, sabi dyan sa Psalm 5, verse 5, ang hambog ay hindi tatayo sa iyong paningin. Iyong kinapopootan ang lahat ng mga manggagawa ng kalikuan. Paano yun? Thou hatest all workers of iniquity. Paano yun? Kasali yun sa John 3:16. Sabi dyan, workers of iniquity. Sa ibang salin, God, Diyos. You hate all evildoers. Sinong tinutukoy dyan? May hate pala ang Diyos. Yung mga gumagawa ng iniquity. Kalikuan. So, hindi lahat mahal. Sasabihin ng LGBT, hindi naman kami gumagawa ng kasamaan. Mamaya, babasahin natin, tingnan natin kung anong classification ng homosexuality. Kung yan ba ay iniquity sa Diyos o kabutihan. Okay, tandaan natin, nabasa natin, may kinapopuotan ng Diyos. Yung gumagawa ng kalikuan. Yan, nasa Bible yan. Tandaan natin yan, mga kapatid, mga tagapakinig, may kinapopuotan din ng Diyos. Meron din pala. Hindi love lahat. At sino yung mga kinapopuotan? Yung mga hated ng Diyos, yung mga workers of iniquity. Yung mga tao na sumusuway sa Diyos, sa kanyang design, sa kanyang gusto, sa kanyang utos, at gumagawa ng mga bagay na hindi nararapat. Kontra sa mga kautusan ng Diyos. Kontra sa design ng Diyos. Yun ang hated daw ng Diyos. Ano kaya yun? Patuloy natin ang basa. Dito sa balik tayo sa Romans, Romans chapter 1. So, nabasa na natin yung 21, 22, O 23. Romans chapter 1, verse 23. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon, at ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga nagsisigapang. So yan nga yung sinasabi nating idolatry. Sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na mahal daw sila. Yan tunay na Diyos. Yan ay mga gawa yan ng kamay ng tao. Siyempre, yung nga sabi natin kanina, yung kathadi ng isip, gawa din yan. Tao pa rin ang gumawa niyan, katha ng isip, hindi yan yung Diyos ng Bible. So, anong mangyayari? Yan sa mga ayaw sa tunay na Diyos, sa Diyos ng Biblia. Gusto yung Diyos na babagay sa kanilang lifestyle. Sabi sa verse 24, tuloy natin. Love lahat ng tao, ha? Tingnan natin. Dahil dito ay sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan, upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. So, ayaw nyo pala sa truth. Ayaw nyo sa katotohanan. Ayaw nyo dun sa salita ng Diyos. Ayaw nyo dun sa sinasabi ng Word of God. Gusto nyo, mahal lahat ng tao. So, anong ginawa? God gave them up to it. So, tawag dyan ay judicial hardening. Gusto nyo yan Ayaw nyo sa truth. Ibibigay yan sa inyo ng Diyos kasi gusto nyo yan Kaya, malaya nyong nagagawa. Kasi may magsasabi, malaya namin nagagawa. O, hindi naman kami namamatay, hindi naman kami nauulanan ng apoy. Kagaya Sodom at Gomorrah. Sinet lang yun as example. Meaning, mamaya, matatakil natin yan. Example lang yun ng Diyos. Hindi niya na pagka papaulan ng Diyos gada isa, di tupok ng mundo. Example lang yun. Mababasa natin yun. Nasa Jude, James. Mamaya, mababasa natin yun.
So, ibibigay sa inyo ng Diyos kasi gusto nyo. So, yan, binasa natin, verse 24. Dahil dito ay sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. So, pag pala ganun ang ginagawa, ay naaalisan mo ng puri ang sarili mo. Hindi Diyos ang gumawa niyan. Gusto mo yan eh. Binigay na sa'yo ng Diyos. Oh. At ikaw ang nag-aalis ng puri sa sarili mo, sa iyong katawan. Hindi ang Diyos. Tuloy natin. Ang basa, verse 25. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Yung nga sinasabi natin, John 3:16 daw, lahat na ng tao, kahit ano ka pa. Yan. Ayaw nyo ng katotohanan ng Diyos, gusto nyo yung kasinungalingan, so yan. Yan na, ang result. Gusto nyo yung Diyos na katha ng isip nyo, ibibigay ng Diyos ang gusto nyo. Ibibigay ng tunay na Diyos, ng Diyos ng Biblia yung gusto nyo. Pababayaan niya kayo sa kamalian na gusto nyo. Gusto nyo din naman eh. Ayaw nyo sa truth. Offensive kasi. Nakaka-offend. Basta wala kang tinatapakang tao, paano ang mga kautusan ng Diyos? Paano yung disenyo ng Diyos? You will reap what you sow. Binigay na kayo ng Diyos. Ngayon, paano mo nasabi na mahal ka rin ng Diyos? Sa katatayon mo yan ngayon. Kung ikaw ay feeling mo ay hindi ka makaalis dyan, meaning pinabayaan ka na. Sa katigasan niya ng iyong puso. Ayaw mo kasi sa katotohanan, ayaw mo sa Word of God. So according to God's Word, ikaw pala hindi ako nagsabi nito ha, kung ating isasum up, according to God's Word, isa ka pala sa worker of iniquity. Kinapopotan ka pala ng Diyos. So, paano yun? Hindi ako nagsabi nun ha, Word of God. Paano yun? Pinabasa natin Psalm 5:5. God hated yung mga workers of iniquity. So ngayon, itong oras na to, mahal ka ng Diyos kasi naririnig mo yung truth. May pagkakataon ka to change your life. Change your lives. Mga tagapakinig So ito na yung ating teksto. So paano mo ngayon masasabing hindi ka worker of iniquity? Mga ngatwira ka sa Diyos, wala naman po akong tinatapakang tao eh. Ginagawa naman po ako ng mabubuting bagay. So self-righteous na tawag doon, nabasa na natin kanina. So again, kaibigan na LGBTQ, paano mo ngayon masasabing hindi ka workers of iniquity? So basahin na natin yung ating teksto. Romans chapter 1. Tuloy natin, verse 26. Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. Yan, babae sa babae. Sabi natin nga kanina, homosexuality is vile affection. Tinawag siyang vile affection. Saan natin mababasa? Basahin natin sa English. King James Version. Sabi dyan sa verse 6, For this cause, God gave them up unto vile affections. For even their women did change the natural use into that which is against nature. So, hindi ako nagsabi nun. Word of God. Verse 27, At gayon din naman ang mga lalaki na nang-iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nanagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki. Yun. At tumatanggap sila ng kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Yan. Ating isum up ngayon, Ano ka ngayon sa harapan ng Diyos? Sa salamin ng salita ng Diyos, Masasabi mo bang workers of iniquity ka o hindi? Ay, hindi pa rin. Ay, bahala ka na. At basta sinabi na namin yung truth sa iyo. Kasi concerned kami. Gusto namin maipakita sa iyo na abomination yan sa Diyos. Kung sinasabi mong mahal ka ng Diyos, ito, kinukorek ka ngayon ng Diyos. Think about it,
Kasi kapag ayaw sa truth, ayaw sa tunay na Diyos, gusto yung Diyos na babagay sa inyong lifestyle, yung kathalaman ng isipan mo, ay hindi tunay na Diyos nga yan. Ano? Ayaw kilalanin ang tunay na Diyos kapag kaganyan. Hindi kayo pipigilan ng tunay na Diyos sa paggawa nyo ng iniquity. Yung mga bagay na hindi nararapat, gagawin nyo yun. So tuloy natin, verse 28. At palibas ay hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos, yung tunay na Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niya ang mga bagay na hindi nararapat. Word of God ang nagsabi nun. Ngayon, kung yung palang homosexuality, babae sa babae, lalaki sa lalaki, ay isang bagay na hindi nararapat, i-connect natin yan doon sa Psalm 5:5. Thou hatest all workers of iniquity. So, gumagawa ka ng kalikuan, ng against sa kalooban ng Diyos. So, love ka ba o hindi? Ayan. Anong iyong pagkaka-analyze? Kung kayo maniwala sa mga bulaang, mga kangaral, dadalhin kayo niyan sa hukay, sa impyernong bagsak nyo niyan. Word of God, pure word of God. Wala tayong dito, tinutwist. Binabasa natin, letra por letra. So, anong conclusion ngayon? Kung yung palang homosexuality ay isang bagay na hindi nararapat. So, anong hatol mo? Judge yourself. Hatulan mo sarili mo from the word of God. Wala kang tinatapakang tao? Paano yung Diyos? Niyurakan mo na yung Diyos. Mga kautusan ng Diyos. Yan, So, both male and female abandon natural use. God gave them up to judicial hardening. Yan, yung mga yan. Yung mga unsaved talaga. Mga baliwala na sa kanila itong truth. Pinabayaan na sila ng Diyos kasi ayaw naman talaga nila. So, ikaw ba? Ganun ka rin? Ayaw mo din dito sa truth? Sige. Pabayaan mo ang Diyos. Na sinasabi mong mahal ka, pabayaan ka din ng Diyos sa paggawa ng mga bagay na hindi nararapat. Tapos mas maniniwala ka dun sa mga bulaang mga ngaral, mas maniniwala ka dun sa Diyos na ginawa mo sa isip mo na, mahal pa rin ako ng Diyos kahit ganito ako. Delikado ka. Again, mga kaibigang LGBTQ, hindi to hate speech, think about it, Psalm 5:5, sukatin mo doon ang sarili mo. Thou hatest all workers of iniquity. Sabi ng Diyos. So, di ba nabanggit natin kanina yung Sodom, di dapat ipinaulanan na kami ng Diyos ng apo, yung mga pride event, dapat patakan na yun ng mga asupre, ng mga apoy. Ba't wala? Kasi love na tayo ng Diyos. So, ganun nakakapanood ako ng ganung mga, may mga street preacher, babakbakan niya yung mga sa Amerika to ha. Hindi. Kung baka sa translation sa Tagalog, hindi. Bakit kami hindi napapahamak? Buhay pa kami. Oo. Love din kami. So, paano yun? So, yung Sodom at Gomorrah, isinet siya as example. Basahin nga natin yan. Itakil din natin yan. So, sinful desire invites judgment. Kung ganyan pa rin, tandaan mo, sinful desire invites judgment. So, Sodom is a warning of God's wrath. Example lang yun. Warning yun. Sodom, kaya nga sodomy. Ano bang ibig sabihin nun? Yun ang perfect example on how God judge and hate homosexuality. Yun Sodom, example yun. Kasi hindi yun naayon sa kalooban ng Diyos. Hindi yun yung design niya. Yun ay vile affection. Tinawag din niyang strange flesh. Basahin natin yan. Yung sabi ko sa Jude verse 7. Yan. Hindi ako nagsabi babasahin natin from the word of God. Hindi nangyayari, hindi kayo napapaulanan ng apoy, sabi nyo, dahil okay na sa Diyos. Namatay na si Jesus Christ para daw sa lahat. Love na daw ng Diyos lahat. Hindi yun, wag nating hamunin ng Diyos. Ito yung bakit hindi na nangyayari yun ngayon. Nabasa naman natin, papabayaan na kayo ng Diyos kasi gusto nyo yan . So kung itatakil natin yung sa Sodom,
O ito, sabi ng Bible, Jude, verse 7, even as Sodom and Gomorrah and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication and going after strange flesh. So, ayan na yung strange flesh. Yung isang term din yan sa babae, lalaki sa lalaki, no? Are set forth for an example. So, example lang yun ng God's wrath. Suffering the vengeance of eternal fire. Again, even as Sodom and Gomorrah, and the cities about them in like manner, giving themselves to fornication and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire. So, nasusulat yan sa scripture na Word of God, inilagay na pinakahalimbawa para sa parusang apoy na walang hanggan. Sample yun. So, sabi ko nga, kung mangyayari yun ulit ngayon, ay ito po, ang buong mundo. Ang gada ni, ay, okay ba ko? Boom, sunog. Ay, sila, bang mga kabahayan diyan. Ubos. In-example na nga ng Diyos, nasulat na sa Bible, nangyari na yun noon. Ayaw ng Diyos ng ganun. Hindi tayo, nagsabi na Word of God. Binasa natin, Jude verse 7. O basahin ko nga din sa Tagalog. Gayun din ang Sodoma at Gomorrah at ang mga bayang nasa palibot ng mga ito na dahil sa pagkabuyo, sa pakikiapid at sa pagsunod sa ibang laman ay inilagay na pinakahalimbawa na sila'y nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan. Sample yun. Nasa Bible na, Word of God yan. Hindi ako nagsabi niyan, hindi kami. So, concerned kami sa inyong mga kaibigan, mga tagapakinig. Ngayon, we have received the knowledge of the truth from the Word of God. Narinig na natin, nabasa na natin. Kung kayo'y nandyan pa. Narinig na natin from the Word of God. We have received the knowledge of the truth. And if you continue in your sin, willfully, matapos nating napakinggan na, absolute truth ng Bible, tapos magkukontinue ka, kahit narinig mo na yung katotohanan, patungkol sa homosexuality, ay delikado ka na yan. You need to repent from your sins, And if you receive the knowledge of the truth, napakinggan mo na ang katotohanan, binuksan ng Panginoon ng iyong puso, hindi ka nagalit sa akin, huwag ka sa akin magalit. Yan, don't sin willfully. Yan ang aking advice. Stop mo na yan. Repent from your sins. So, ano bang sabi ng Bible? Kapag ka narinig mo na ang knowledge of truth, tinanggap mo na, sa iyong puso, na naunawaan mo na, yun pala yung truth eh. Sabihin natin ngayon, may nakapakinig at tinanggap yung truth na yun. Tapos ay nag-continue willfully. Kahit alam niya na, tanggap niya na, oo nga, mali ako. Pero namuhay pa rin ng pagsuway. So, anong mangyayari? Basahin natin. Hebrews chapter 10. Ay, pagka narinig na, may knowledge of the truth na, itigil mo na yan. Magsisi ka na sa iyong kasalanan. At manumbalik ka sa Diyos, Maniwala ka sa ginawa ng Panginoong Hesus. Yan. Hebrews chapter 10, verse 26. For if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins. 27. But a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation, which shall devour the adversaries. Sa Tagalog, basahin ko din. Unawain natin ito, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, narinig nyo na yung sinasabi ng Bible, knowledge of truth yan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Kaaway ka ng Diyos pagka nagpatuloy ka dyan. Di ba sabi, set as an example yung Sodoma.
para dun sa ano, yung sa parusang apoy na walang hanggan. O, sabi dito naman sa Hebrews 10 verse 27, ano mo, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Oh, same principle. Pag nagpatuloy tayo sa ganyang, hindi tayo, hindi ako part niya. Pag nagpatuloy kayo, sa ganyang lifestyle, nakita na natin kasalanan yan, ay nag-iintay ka lang ng paghuhukom mula sa Diyos. Hindi ka pupunta sa mga ulap na malambot, hindi. Ayan, nakita niya, kabangisan ng apoy. Ay, sakit yan. Yan. So, again, if you care about your soul, your eternal destination, take time to think about dito sa mga bagay na ating natakil, yung ating natalakay, ating napag-aralan ngayong umaga. Siyempre, fear God. Matakot ka sa Diyos. Hindi lang puro love lang Diyos. Nagbibigay din ng rightful judgment ang Diyos. Trust in the Lord, with all thine heart. Huwag ka dong maniwala sa mga motivational speaker, mga bulaang pastora, mga bulaang pastor. Naku po, ay impyerno, bagsak mo dyan. Ito, iniiwasan itong topic na ito talaga, hindi ito tinatalakay. Pero syempre, tayo ay nasa tunay na iglesia ng Panginoon. Concerned kami sa inyo. Kung inyong mamasamain pa, hindi kayo sa amin nagagalit, kundi dun sa Diyos na sinasabi niyong mahal kayo. Word of God ang binasa natin. Hindi kami ang nagbigay ng hatol, hindi kami ang nagbigay ng mga salitang yan. From the Word of God yan, salita ng Diyos yan. Huwag tayong bumaling sa mga katha, dapat sa true tayo. Naisulat na rin naman ni Paul kay Timothy na talagang kaya sa panahon natin ngayon talagang ang dami ng ganyan. Tapos yung mga taong ganyan, ang gusto yung mga mangangaral na naayon sa kanilang kita ng laman, naayon sa kanilang lifestyle. Naisulat na rin yan ni Pablo kay Timothy. Basahin nga natin yun. Na mangyayari talaga yan. Kaya kaibigan, huwag kang umayon dyan sa mali. Dahil lang swak sa iyong lifestyle. Diyan ka na. Mali yan. Naisulat na yan ni Pablo na warning na si Timothy. So 2 Timothy chapter 4. Basahin nga natin. Ito word of God ulit to. Babasahin natin. 2 Timothy chapter 4. Yan, verse 3. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. Huwag tayo sa ganyan. Verse 4. At ihihiwalay sa katotohanan. Ayan yung gagawin ng mga false prophet, false preacher na yan. At ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Yun, word, katha. Yung katha ng isip na ang Diyos ay ganyan, na ang Diyos ay gusto yung inyong ginagawa, ay nako. Hinihiwalay kayo niyan sa katotohanan. Hindi ako nagsabi niyan, Word of God. Nabasa natin. Yan na yung panahon natin ngayon, sa ating mga kaibigang LGBTQ, again, we care about you, kaya namin ibinabahagi sa inyo ang mga katotohanan ito. Kung wala kaming pagmamahal, hindi na namin ibabahagi ang katotohanan sa inyo. Bakit pa namin gagawin ito? Kung magagalit lang kayo sa amin, di sana ay pinabayaan na lang namin kayo, tulad ng ginagawa ng mga bulaang simbahan. Welcome kayo dito, okay yan. Ikinakasal pa, doon sa Amerika. Yun. So, hindi, concern kami sa inyo. Nabasa na naman natin na yan, iniutos din ng Panginoon. Tumiwala tayo dapat sa Panginoon, sa Word of God, sa katotohanan. At huwag sa inyong sariling kaunawaan o dun sa mga motivational speaker na magliligaw naman sa inyo, na magdadala sa inyo sa kapahamakan, at sa apoy ng impyerno.
Saan ba yun? Yung sinabing tumiwala sa Panginoon. Kasi pag tumiwala ka sa Panginoon, igagayad niya ang lakad mo. Kung sa ngayon, naramdaman mo, parang hindi mo kayang baguhin. O kaya magtiwala ka lang ng buong buong puso mo. At igagayad ng Diyos ang iyong landas. Basahin natin yun. O, Word of God ulit. May promise naman. Basta sumunod ka lang. May promise ng Diyos. Kung sa tingin mo, ang hirap magbago, may puso akong babae, nasa katawan ako ng lalaki, pero puso mo, kukorek yan ng Diyos. Hindi imposible yun. Diyos nga eh. O, Proverbs chapter 3. Magtiwala ka lang, buong puso. May promise ng Diyos. Verse 5. Sabi diyan, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Pagtiwalaan mo na yung mga ganong gawain, masama. Tiwala ka at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Verse 6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Mahirap ba yun? Diyos na pala magtuturo sa iyo kung paano mo tatahakin ang iyong landas. Ang nga lang, huwag ka nang magtiwala, huwag ka nang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso. Sa English yun ay trust in the Lord with all thine heart. Parang ito'y madami ding nagkukot ng verse na ito. Favorite verse ito ng karamihan ni. And lead not unto thine own understanding. So, gawin natin. Gawin nyo. Para naman sa mga kapatid natin na nandirito, ngayon, mga nakikinig. Siyempre, doon na rin sa mga tagapakinig, may this message serve as a reminder for us, na there are more evil days to come, Tayo nasa end times na, pasama na ng pasama. Expected na yan. Para bang out of control na, bilis dumami Para bang, sabi nga, is getting out of hand sa panahon natin ngayon, Kasi napakadami na nila, Hindi naman yung pero bilis dumami. Kasi nabanggit na yan sa Biblia. Talagang ganun, mangyayari yan. Tapos may mga batas pa na gustong isulong at ipasa para pumabor sa mga paggawa ng ganyang karumal-dumal sa Diyos, abomination sa Diyos. Pero ipinupush, Kaya ako'y nakakapag-preach ba ng ganito kasi wala pang batas. Pagka sa Amerika gawa na ganyan, mag-preach ka ng ganito, ay kulong ka. Tamo doon, nangyari na doon. What is a woman? Hindi na masagot. Confused na. Tapos ang lalaki daw pwedeng manganak. Confused na, Ay, ipinasa yung mga batas. Ayan, ang nangyari. Ibinigay na sila ng Diyos sa kamalian. Kaya ganyan na sila. Huwag naman sanang mangyari sa atin, Salamat pa rin sa Panginoon at pine-preserve niya na huwag maipasa yung, soggy bill ba yun? Ako po, mga kaibigan, pag yung naipasa, ay itong live na ito ay aking ipa-private na. Hindi, joke lang yun. Kasi na-preach ko naman to nang wala pang batas So, pwede yan. Pero yung time na sabihin natin may soggy bill na, tapos dadali ka ng ganito, mayari ka sa sanglibutan. Bugbog ka, kulong ka, mababash ka. Pero sa ngayon, pwede pa. Tsaka huwag tayo matakot. Sa Diyos tayo matakot. Sige. Nabasa natin kanina, pagka tinangi mo yung mga yan, ay hahatulong ka katulad ng mga suwail. Sige, mga mananampalataya, nating babyhin. Pakita natin ang truth, So, wag sana tayong magaya dun sa Amerika, talagang, sila daw ay he, yung pronouns, he, him, they, them. Natawa nga ako dun sa isang skit, Ito lang, may share ko lang, Tingnan nyo kung gaano ka-confused na yung tao, gaano nakagulo. May na-witness siyang, share ko lang para makita nyo kung gaano kagulo pagka ganyan. May na-witness siyang krimen, sabi natin na snatch, ganun. Di, punta yung pulis, nagtanong, sinong biktima? They, them. Madami ang biktima. No, just isa lang. Pero ang pronouns niya ay they, them. So, nagugulan yung pulis. Ano ba, babae, lalaki?
gender fluid. Sabi, anong gender mo? Lito yung pulis. So, parang comedy skit siya na pag, pag ganun ka na, yung nag-identify ng kung ano-ano, ay magulo. Magulo ang komunidad, magulo ang sa kanila, okay sila. Kasi pabor sa kanila yun, ibawal mo silang salangsangin. Makukulong ka. Pero yung mga kumbaga straight, kumbaga lito. Tapos doon ako natawa pa doon sa isa. Share ko lang ulit para lang makita nyo kung gaano kadelikado yan, kamali yan. Pag pumunta sa Amerika, tinanong kung ilan ang gender, hindi na rin masagot. May sasagot ng 2 pero pabulong. 2. Pag naman nagtanong ka, gender is blah blah blah, madami. Kaya pala may plus LGBTQ plus IA plus ano pa. Tapos pumunta naman siya sa ibang bansa, saan nga ba? Parang Asian country. How many genders are there? Sabi, nalito pa yung tinanong. Sabi, anong ibig mong sabihin? Sabi, syempre, 2. Kaya pinakita din yung contrast ng isang bansa na nagpasa ng ganong batas na ang mga tao ay lito na compared sa isang bansa na wala yung ganong batas. So kung mangyari yan sa atin, kawawa ang ating mga anak, ang ating future. Hindi maganda ang result. So hate speech yan, kuya. Hindi. Natayo lang kami dun sa prinsipyo at turo ng Biblia na napag-aralan natin. Again, kung tayo ay magtitiwala sa sarili nating kaunawaan, mapapahamak tayo, mga kaibigan. Yan. Ngayon nga, may celebration na din sa atin ng Pride Month, June. Sineselebrate na rin yan sa Pilipinas. Kaya dapat tayo ay mag-stand, take a stand, mga kapatid. Let's put on the armor of God. At kahit pa parang pasama na ng pasama ang sanglibutang ito sa ating panahon ngayon, tandaan natin, God is in control. Sabi nga sa Romans 8:28, itong ating last verse, kahit pa parang ang gulo na. Ganyan na nangyari. Tayo mag-alala, God is in control. Sabi sa Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Basta tayo mga kapatid, ang gawin natin, magpakatapat tayo, share natin ang truth, ang katotohanan, share tayo ng gospel, let's pray for them, let's pray to God na patuloy niyang i-preserve ang ating iglesia, ito iglesia dito sa San Pablo, preserve ang bawat isa sa atin, ng mga members, mga kapatiran, preserve us in purity of doctrines and morals. Also, siyempre, preserve din at i-guide, i-bless din ang ating family as well. Ating mga anak, ating mga magulang, mga kapatid. Kasi talagang Diyos lang ang magpe-preserve sa atin sa panahon ngayon. At sa mga kaibigan na nakinig, nawa ay mabuksan kayo. Huwag kayo sa aking magalit, binasa lang natin sa Bible. Pagka nakakaramdam kayo ng hatred towards me dahil sa ibinigay kong message, you are hating God. Hindi ako. Hindi lang ako. You are also hating God na sinasabi mong mahal ka. Think about it. Yun lang po mga kapatid. Medyo controversial ito. So, abangan nyo na lang po ako sa hearing. Joke lang. Hindi, wala pong batas ngayon. Joke lang yon. Anyway, may God bless the message in our hearts. Tayo lumuhod sa ating pagtatapos, tayo manalangin. Aming Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat, aming Ama na nasa langit, maraming salamat sa mga katotohanan na inyong inihayag sa amin sa pamamagitan ng inyong mga salita. Mga po aming Diyos, ang aming dalangin sa aming mga kaibigan na nasa kamalian ay kaawaan niyo sila at kahabagan. Gamitin niyo po nawa itong mensaheng ito para sila ay mabuksan sa katotohanan, mas magtiwala sila sa inyo kaysa sa kanilang sariling kaunawaan.
pagsisihan nila ang kanilang mga kasalanan at tumiwala ng buong puso sa Panginoong Hesus. Amin silang idinadalangin namin Diyos dahil meron kaming pagmamalasakit at pagmamahal sa kanila. Gayon din ang aming mga kapamilya na nasa ganitong kalalagayan. Kung meron man po, aming Diyos ay sinasama namin sila sa panalangin. Kahabagan niyo sila at kawaan namin Diyos. Ngayon sa buwan ng Hunyo, na ito, June, ay isi-celebrate ng sanglibutan ng Pride Month, aming Diyos. Aming dalangin ay patuloy niyong i-preserve ang bansang ito, aming Diyos, na huwag ipasa ang mga batas na aayon sa paggawa ng kasamaan, kamalian, sa paggawa ng abomination sa Diyos, aming Diyos. Maraming salamat sa inyong pag-preserve pa sa bansang ito, sa aming community, sa mga tao dito sa bansang ito, aming Diyos. At ito ay inyo pang binibigyan ng panahon na hindi maipasa sa aming kapanahunan ngayon. Aming dalangin ay patuloy niyo rin po kaming ingatan at i-preserve, aming Diyos, sa impluensya ng sanglibutang ito. Nawa ay hindi kami mag-compromise para lamang masabi na kami ay tanggap ng community, aming Diyos. Nawa ay mas piliin namin ang pagsunod sa inyo, ang pagtayo sa katotohanan. Patuloy niyo kaming gabayan, kami inyong pagpalain, may din na aming mga pamilya, aming Diyos, aming mga asawa, mga anak, aming mga magulang, mga kapatid, aming Diyos. At mamaya po, aming Diyos, nawa po iloobin nyo na magkita-kita uli kami mamayang hapon para sa panghapong pananambahan. Sa aming pong pangsamantalang paghiwa-hiwalay ngayong umaga ay gabayin niyo po at ingatan ng bawat isa na makarating ng mapayapa at ligtas sa kanya-kanyang tahanan. Maraming salamat sa banal na Espiritu na siyang gumabay sa amin at nagturo, nagpaalala. Maraming salamat sa Panginoong Hesus sa kanyang ginawang sakripisyo para sa aming katuparan ng aming kaligtasan. Aming Diyos, ito po aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Hindi po. Magandang umaga po. God bless po.